Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Ricky girl. Good morning, Patty. Ano ka ngayon, masyado kang ano ngayon, parang dalagang bukid. Dalagang bukid, diba? Ikaw, Kasi dala ng may bulaklak, tapos syempre. pink. Diba? Wasakan Wednesday tayo ngayon. Para ayoko na mawasak. Ayaw mo na mawasak. Diba, magpaganda na lang tayo. Pero minatch lang kita on the side, may green. Ano ba yan? Plains and Prints ba yan? Hindi, it's Gucci. Diba? Pero ang ganda rin ng kulay mo. Green na green para i-manifest. Money, M-O-N-E-Y, manifest. fest. Maganda yun Money fest. Di ba, konting money lang pala ma-manifest. Konti lang yan, isang ano lang yan. Parang isang lapad lang yan. Bariya daw, sabi niya. Pero ang ganda nga ng kulay mo. Ano ba yan? Mango ba yan? Hindi ito mango eh. Nabisto Lagot tayo tuloy sa mga ako. sponsor natin. Kailangan ko pa mag-pull out sa mango bukas. Bukas kukuha ko kasi kadarating ko lang eh. Diba? Kaya... Pwede ba mag-pull out ka din para sa akin? Wasakan Wednesday, June 17. Today naman is the birthday of my younger brother, of Paul. Ayan. Happy birthday! Happy birthday, Paul. Siya po ay nagtatrabaho sa Ateneo. Ay, naku. Very controversial ang Ateneo. Pero sana nga, magkaroon na po ng malinaw na investigasyon para malaman po talaga ng sambayanan kung ano ba talaga nangyari. Ano bang trabaho niya sa Ateneo? He's in the communications department. Sakto. Alam niya. Baka pwede naman ma-interview natin siya dito. I said na, Paul, what's the sabi niya, I don't really know. Sabi niya, yung boss nga daw niya, isa sa mga binabash. Sino boss niya? Yung babae, I forgot her name. Communications pa naman, ayan yun. So anyway, crisis communication. Sabi tuloy nung nanay, di ba, it's too late na. Yung kanilang apology, the Ateneo's apology is too late na. Too late, Kasi dapat pag may crisis talaga, di ba, agaran yung sagot. Kasi parang may window ka, di ba, na talagang dapat maglabas ka na ng statement, tapos dapat talaga meron kayong call to action, kung ano man, di ba, kung may investigasyon, or whatever, apology, or whatever. But nevertheless, ayun na, like I said nga before, nung Monday pa lang, sabi ko, our deepest sympathy and condolences to the families, di ba, of the two boys who tragically, di ba, talagang died and, parang they had their whole future ahead of them. They're so young, Young pa. Mas bata pa sa panganay ko. Kaya nga, di ba, para pwede ko na maging anak. Tapos yun na nga. Kasimpatya tayo sa ganyan di Oo, ba? masakit talaga, lalo na sa mga magulang na nauna ang kanilang mga anak kesa sa kanila. Hindi yan normal na ang magulang ang naglilibing ng kanilang anak, di ba? Ay naku, speaking of magulang, sabi ng mami ko, birthday pala ni Tita Julia Noong Monday, yes. Di ba? Loyal viewer natin kahit wala ako dito. Alam mo, Happy birthday, sunod-sunod. Auntie Julie. Auntie Julie, Sunod-sunod, June 15 ang mother ko. Yesterday was the birthday of the father of my children, of Mike Planas. Kasi nasa Baguio nag-golf, kaya hindi ko na siya binate. Tapos today's the birthday of my brother. Tapos on June 19 is the birthday of my aunt, the one I stayed with in Sacramento, my mom's sister. Ganda. June 29 ako. Ay, naku, excited Lahat kami na June. Grabe. Ano Diba? bang June is... Cancer na ako. Cancer na ako. Sila, Gemini pa. Gemini at diba? Cancer. Naku, yung iba, syempre, hindi naman naniniwala dyan. Sa Gemini at Cancer. Pero kasi yung Cancer, nga mami ko din, Cancer, July 7. Very maternal ang Exactly. Cancer. Ayun sinasabi nila. Yan ang sinasabi nila. Daw, Yes. make the best mother. Yes. Kaya pala pareho kayo masinop ng nanay ko. Yun. Ako, Scorpio. Scorpio. Nako, I will keep quiet na lang. Kasi anak ko, Scorpio, si diba? Paolo. Kaya pala. Kaya pala, love na love mo. Love na love kita. Okay. Sige. Anyway, sabi ko nga kay Ricky, Wasakan Wednesday ngayon. Sa mga nakikinig po sa 95.5, nako, where heartbreak meets love. Ano ba yun? Ano yung kanila? Parang ganun di ba? Where heartbreak meets love. So, puro mga hugot songs. So, pero dito po sa ASPN, mga hugot ng kaalaman. Yun. Di ba? So, sa mga nakikinig po naman sa amin sa Radyo Aguila 1062, sa
samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga. O, ito na. Umpisa na natin ang ating mga, joke. Joke ba? May joke pa tayo ngayon? Siyempre. Kasi dami nag-aabang. Oo, marami dapat talaga tayong mga joke. Umpisa natin ang ating Sige, joke. sige. Okay, babasahin ko yung akin, ha? Aba, merong baon. May baon. May baon? Okay. Ano ang dapat gawin kapag nagkamali ang baboy? Baboy? Oo. Ano? Eh di dapat turuan ng lechon. In fairness, mag-i-improve. Okay, di ba? May premise. Turuan ng lechon. Ano ba gusto mo ba na lechon? Kaya nga sabi ko, akala ko meron kang dalang sibu lechon para sa akin. Ay, oo, Asan nakasali na yung mangga? mo. Nasa kotse, sandali. Okay. O sige, next, ikaw, ito, your ako turn. din, meron sige. ako. Ito ha. Kailangan mo mag-isip talaga na mabuti dito. Okay. Halimbawa, ipinanganak ka sa probinsya. Pero lumaki ka sa syudad. Okay. Saan tumubo yung ipin mo? Saan tumubo ang ngipin ko? Oo, ang ngipin mo, saan tumubo? Pinanganak ka sa Saan? probinsya pero lumaki ka naman Sa syudad. Saan tumubo? Di sa gums. Yan ang corny. Doon ako natawa. Doon ka natawa? Okay, dito ako natawa. Ano ang tawag sa gadget na nakaka-relax? May gadget pang nakaka-relax? Yes. Ano? Eh di, chill phone. Kaya, Chill phone. Pwede Diba? ka Mga Bisaya ba yun? Mga Bisaya gano'n? Asan na yung chill phone ko? Ano kaya probinsya yun? Asan na yung chill phone ko? Diba? Teka lang, meron ako, dapat may baon ako joke para sa sige. papalis ako Ano ba? muna. Sige. Ito sa akin. Saan naman syudad sa Pilipinas na puro gulay ang kinakain? Puro gulay. Saan? Sa vegan. Mga pakbe. Diba? Tsaka Oo nga, vegan. Tama nga, vegan. Oo nga, pakbe. Diba? Ano ba? Meron Sige, ka ako pa? naman. Anong probinsya ang maraming nawawala? Anong probinsya yon? Maraming nawawala. Lost and found. Lost and found? Missing. Oo. Saan? Give up ko. Eh di sa Sorsogon. Uy, mga viewers, mga listeners, mag-contribute naman kayo ng jokes kasi hirap na mga writers namin, hirap na maghanap ng joke. Sabi ko, gano'n na ba talagang kapus-kapus talaga tayo? Jokes lang? Kapus-kapus na? Parang bata ko, meron ako dyan mga joke book. Ako rin. Diba? Bumibili ako noon. Ako din, Nakakatawa favorite habang nasa ko. banyo ka. Diba? Habang hinihintay mo si Alma. Diba? Bakit, Alma? Basta. Ikaw, last joke. Ito. Anong last joke mo? Anong tawag kapag niyakap mo ang mangga? Mangga. Ano ang tawag mo doon? Manggang hinag. Manggang hinog. Manggang hinag. Kaya nga manggang hinog. Ito, last na last. Sayang naman yung research. Pag hindi ko i-deliver ito. Mas nahihirapan sila mag-research ng joke Kesa sa talagang issues. Correct. Okay. Kaya ito, i-deliver ko. I will try to give it credibility. Sige, kaya mo yan. May joke ako tungkol sa airport. Ano? Wag na lang, kasi naiya ako eh. Bakit sigurado ka ba hindi ka dating artista? Artista? Naiya ako eh. Kasi naiya. Naiya, 1, 2, or 3. Okay. Okay. Sino kaya nagbigay ng joke na yan? Okay, like I said, nananawagan po kami sa mga taong may mga joke. Sana po i-share nyo para marami pong makatawa, maraming mag-umpisa ng araw nila na masaya. Tama. Diba? So, let's start our day on a positive joke. Kahit na wasakan. Kasi wasakan. Diba? Ayun ang paglaban sa wasakang Kaya nga, Wednesday. diba? Yan ang joke! Okay, ito naman po ang ating super patok sa net. Yan, mula sa joke, punta naman tayo sa mga nagva-viral sa net. Ikaw, Ricky, Lolo's girl ka ba or Lola's girl? Lola's girl, kasi mga lolo ko maaga silang namatay. So, bata lola pa ka. ako, so lola ko. Ayan. Okay, alam mo ba, Ikaw? Ako, bot. Talaga? Rock Ganyan the naman boat. talaga. Rock Both. the boat. And this is funny. When I was growing up, I used to call my lolo and lola Daza, Lolo and Lola upstairs. Kasi we lived in a duplex eh. So they were the ones who lived upstairs. Ang haba naman, lolo and lola upstairs? Oo, So, tapos- lolo and lola upstairs? Lola upstairs,
upstairs, lolo, Ang tapos, cute! Na-imagine na kita. yeah, my mom's parents naman, ang tawag ko sa kanila, syempre, lolo and lola downstairs. Parang opposite. Seriously, I really grew up and they know that. Lolo upstairs and lola upstairs, alam na nila dahil sa grandparents. Pag sabi ko lolo or lola downstairs, alam nila maternal grandparents Pero hindi naman ko. sa basement mo nakatira si Hindi, Lola hindi and naman Lola sila downstairs. naka-basement. Akala ko na din. Para lang may distinction. Okay, so anyway, ito po ito yung kwento po ng isang lolo at lola para sa kanilang apo ay gagawin nilang lahat para suportahan. Kahit ano pa yan. Ano ang kanilang suporta na binigay sa kanilang apo? Ganyan po ang pinakitang pagmamahal ng isang mag-asawa matapos tulungan ang kanilang apo na gumawa ng, nako ito, sana ito ang ating snack today. Ilocos Empanada. Wow. Di ba? Sa mga hindi nakakaalam, ang Ilocos Empanada, di ba may batter yan. Di ba? Parang pancake. Tapos sinalagyan ng hubad na longganisa. Tapos yung parang yung cabbage or ano bang ginagamit? Repolyo ba yan? Repolyo ba? Oo. Na parang maasim-asim. Tapos May maasim bang repolyo? They put something like a vinegar eh. Baka sukang Iloco. Yun. Tapos, papaya ang ginagamit. Na gine-grate ata yun eh. Grate. Ba't mo alam? Joy? Gumagawa siya. Tapos, lalagyan mo ng itlog. Yun, masarap yung itlog. Di ba? Tapos, masarap yung itlog. ayan, tapos i-cover mo, gaganon mo. So, empanada. Tapos, i-deep fry mo. Ang sarap Di ba? Yan ang Ilocos Empanado. Tapos yung Empanada. iba, orange. Orange. Sa northern, orange. Oo. Kapag sa sur naman, walang kulay. Okay. So yan po ang Ilocos Empanada. Ayon po kay Laika Sister, yan pa ang pangalan niya, Laika Sister, napansin ng kanyang mga lolo at lola na nahihirapan daw yung magkudkud nga ng papaya sa kusina. Ay nga, papaya. Ayan, papaya palang akala ko dati repolyo eh. So nagkukudkud ng papaya para sa Ilocos Empanada. Kaya agad daw sila, yung lolo at lola, sumabak sa pagtulong. Kahit hindi daw nila alam kung ano ba talaga ang Ilocos Empanada. Bakit sila? Ba't kaya yung bata ay gumagawa? Baka may project, Baka, di ba? Or baka ibebenta niya para meron siyang extra income. So habang abala sa pagluluto, hindi rin nawala ang kulitan at asaran ng pamilya habang nagbabanding sa paggawa ng empanada. Cooking talaga. Bonding time yan eh. Kasi meron kang parang sous chef, di ba? Yung nagpe-prepare. Tapos yung mga nagluluto. Tapos yung mga iba, di ba? Yung nagkakat-kat, di ba? Ng mga gulay. O yung mga iba, kung nagbe-baking Naghugas ka. siguro, nanghugas na iba, naghugas tagahugas ng... Or kung baking yan, di ba? Yung nagro-roll ka ng dodo. Dodo? Ng dough. Sabi ni Laika, pabiro sinasabihan siya ng kanyang mga lolo at lola na masyado daw siyang maarte. Bakit? Dahil sa dami nga ng effort na inilalagay niya sa paghahanda. Di ba? Talagang kinakareer niya yung paggawa ng Ilocos Empanada. Pero sa huli, hindi lang masarap na pagkain ang kanilang pinagsaluhan, kundi isang simpleng family moment na umani rin daw ng good vibes online. Wow, sarap. Bakit kaya nagluto na si Lola ng munggo, no? Ng munggo. Siguro habang nagluluto ng empanada, di sabayan na rin Sabi niya. ng ulam nila para Ulam na sa rin araw nila. na yun, Kasi baka yung empanada para hindi sa kanila di ba? Okay, so Naku, ayan naman po yan. Sayang. Ayan, masarap ang Ilocos Empanada at sabi ni Ricky, magpapa-order siya ng Ilocos Empanada. Gusto ko yata talaga. Tara, order tayo. Pero bukas na ba? Bukas, ayun ang tanong. Okay. Kasi baka po may gising na po dyan, nanonood sa amin. Ang address po namin ay 25 Central Avenue. Nandito po, di ba? Sa Quezon City, hanggang alas 10 po ng umaga, kami po ay aabang. Oo, di ba mag-aabang? Naku, mga abangers. Tapos may suka, Naku, no? sabi alam mo yung naglalaway ka. Tapos yung sukang, di ba yung Ilocos na empanada? Naku, sabi, iba gusto nila maanghang. Ikaw, anong gusto mo? Medyo yung ganon, medyo mas gusto ko para may... Tsaka gusto ko yung longganisa na ginamit, yung medyo garlicky. Ayun ang masarap. Yun ang gusto ko. Ayun ang masarap. Ayoko yung yung hamonado. Gusto ko yung garlicky talaga. Okay. Tapos crunchy. Wow. Crunchy. Pero mag-ingat kayo, ha? Kasi mainit yan. Mainit yan when you bite into it. Kasi deep fried yan eh. Ito naman. Okay, ano? Kung family bonding ang usapan, may isang videong pinupusuan po ngayon online. Dahil viral ngayon ang isang spontaneous dance session ng isang pamilya. Na talaga namang naghatid ng good vibes sa social media. Di ba? Aba, si Lolo, Anong dance step yan? Pero basta na yung balaki. Rayuma dance step pa yan? Ibinahagi ni Joel ang video kung saan makikitang nakikipagsawayan siya
sa kanyang mga magulang sa kanilang sala habang nagpapatugtog ng paborito nilang dance craze. Ano yung music? Sana may music, ano? Oo. Oh, simple lang ang eksena pero marami netizens ang nakaka-relate. Sige, Ano yan? O pa si Hip-hop. Lolo, feel na feel, oh. Siguro dati nagpupunta sa club si Lolo. Wow. So, di ba? Pa si Lola. Oh, Aba, may tadyak pa. Oh. Diba? Oh. Okay. Ayon kay Joel, habang tumatanda siya, mas lalo niyang na-appreciate ang mga simpleng sandali kasama ang kanyang mga hinihingal yung tatay Oo, niya. nagpahinga na. Di ba si nanay? Sige, patuloy pa si nanay. Kasama ang kanyang magulang dahil hindi raw habang buhay ang mga ganitong pagkakataon. At base po sa comment section, mukhang maraming viewers ang napangiti sa energy ni Mommy. Habang si Daddy naman ay tila napagod agad sa dance challenge. Di ba? Tino mo yung daughter. Sige, galing ng di Joel. Sexy diba? to si Joel. So sa Oo talaga nga. sigurong sumasayaw talaga siya. Yan ang cute. exercise niya talaga. Ang cute, kahit tatlo lang sila, di ba? Makita mo. at Si least, tatay, diba? may Oo, pakending-kending. You know. Halata si Daddy dati ayun. nagpupunta ng club. Diba? Si nanay talaga para na-miss mag-club. Okay, ito naman po. Imagine po nasa biyahe ka. Tapos pagtingin mo sa windshield, Ano? ano ang makikita mo? Ano, Pati? Nag-viral online ang video ng isang pamilya matapos sila makita ang mahigit 1 metrong ahas. A Gano'n ka snake. sa metro? 3 feet. Di ba? Ayan, di ba? Isang ganyan, no? Isang ano. Diba? Ayan, ayan. Oh my Ayan. God. Nakita nila isang ahas na gumagapang sa windshield Grabe. nila ng kanilang sinasakyan habang bumabiyahe sila mula San Pablo, Laguna, pauwi ng Lipa City sa Batangas. Grabe. Saan nang galing kaya Yun na nga. yan? Wala, may mga puno ba sila nadaanan? Oo, sa kalye ba? At umakyat? Di ba? Anong gagawin mo pag ikaw Grabe. yan? Ay, ewan ko kung anong gagawin. Bakit hindi windshield siguro na lang? Windshield. Yung wiper. Wiper. Or Oo. i-ano ko, ihakarurot ko Tapos yung wala, kotse ipreno ko. mo. Tapos ipreno ko para mahilo-hilo yung ahas at Diba? mahulog. Pero Ano grabe ba? yan, no? Parang hindi lang yan 1 metro, no? Parang mas mahaba pa. Mas mahaba. Pero ano pa, parang baby, hindi siya masyadong mahaba eh. So dahil sa pagkabigla, agad silang huminto sa isang gasolinahan para humingi ng tulong. Saklolo! Saklolo! Meron kaming ahas! Ikaw yung gasoline boy, tutulong ka ba? Hindi. Sasabihin ng gasoline boy, Baka at tumakbo. naglalagay lang po ng gasolina, hindi po ako nagtatanggal ng ahas. Okay, pero parang may sariling game plan daw yung ahas. Kasi dahil mabilis itong sumiksik sa loob ng makina at hindi na nakita. Grabe! Mas diba? nakakatakot yun. Hindi mo alam kung saan Hindi mo napunta. alam. Mamaya lumusot ka doon sa sasakyan mo. Oo, nakapasok. Diba? Ay! Okay, so kinabukasan, muli itong nakita matapos biglang mahulog naman mula sa sasakyan habang nasa biyahe. So, doon siya natulog? Natulog sa makina. Siguro kasi mainit yung makina, di ba? Gusto nila yung medyo mainit-init. Okay, buti na lang wala nga nasaktan at ligtas yung mga lahat na sa loob ng sasakyan. Nakita ko nga mga babae, yung mga sakay driver, Naku, babae siguro, din. Ricky, pag ikaw nandyan, wala akong narinig, kundi puro tili. Ay, ano mangyayari sa atin? Dalawa ko tayo magkasama sa kotse. Oh my Ay, gosh! kasi nga, ang ahas ha, alam mo, Ay, ayan, ayun na, gusto pumasok. Gusto kumagat to. pumasok. Oh my gosh! Di ba, ang babae pa pareho. Naku, okay. O ikaw. Pero alam mo ba kasi ang ahas nga, bukod sa mainit, gustong-gusto niya sa masikip. Sa masikip. Masikip at mainit na lugar. Kaya talaga sa mga makina sila Makina. pumapasok. Correct. Ay, naku, pwede. Ayan na, Ayan na, naku. nagpakita na ng ulo yung ahas. Okay. Sige, mula ahas, dito naman po tayo sa sumisikat na dinarayong ASPN. Ang swak pasyalan ngayon. And ito, paborito natin lugar, sa Saan? Benguet. Benguet? Yan. Okay. Kung naghahanap ka ng next travel destination na pang-relax, pang-content, at eco-friendly pa, ay baka gusto niyo pong isama sa bucket list ang Mount Camisong Forest Park sa Itogon, Benguet. Ang ginaw dyan, Mount Camisong. Camisong. Okay. Dahil bukod po sa breathtaking mountain views, glass bridge experience at Instagram-worthy spots. Aba, mas lalo pong kahanga-hanga ang layunin ng lugar pagdating sa sustainability
and environmental conservation. Tingnan mo, Wow, Pati, look ang at the lamig. fog! Imagine, Ang oh, kapal! diba, Ang hindi ka na- lamig! Diba, hindi ka na kailangan. Ay, ang sarap! Ang sarap. Tara, punta tayo, Pati. Oh. Pero kakagaling mo lang sa Maginaw, eh. Oo, ay, ang Oo, sarap! ganda nga. Ang Sa halip na ganda. putulin yung puno, ha? Oh. Alam mo ba, ito dapat talagang ginagawa. Correct. Isinama mismo ito sa disenyo ng parke. Correct. So, in other words, they created the park Oo, around the Oo, trees. oo, Correct. Hindi ka doon sa Rojas Boulevard. Oo, nakakainit ang ulo yun. Nakakabwisit yun, no? Anyway, okay, Oo. mayroon ding water recycling systems, hydration stations para mabawasan ang paggamit ng plastic bottles at maging food waste management na gumagamit pa ng worms and black soldier flies bilang natural recyclers. Ayan. May mga viewing deck, cafe, hiking trails, picnic areas, at mga local products na tampok sa lugar. ganda, I oh. wonder if they have yung Airbnb man lang na parang Nearby. Or dyan mismo, wala kaya. Parke lang, Baka, ano? ko lang. O para po sa mga gusto mag-unwind, na gusto ang close to nature, ipinapakita ng Mount Camisong na pwedeng magsama ang turismo, adventure, at pangangalaga sa kapaligiran ng iisang destinasyon lang. You know, the good news is, my mom just got back from Baguio and she was telling me, Baguio daw now is kind of back to normal na. talaga? Kasi di ba nung tumaas yung presyo ng mga gasolina at diesel, talagang Walang nawala. tao, no? Ang Baguio Oo. Country Club nga, parang they had to lay off. Parang talaga? Oo, Nakakalungkot naman kasi yun. nga walang bisita Ay, walang oo. umakyat. Pero ewan ko na ngayon kung pinabalik na sila dahil nga medyo back to normal na. Yung Yung mga presyo, yung no? turismo, Oo, 'di ba? Kasi for more than ilang dalawang buwan O, halos, 'di ba? Talagang tatlo. dalawang buwan siguro talaga nag-suffer ang turismo diyan po sa Baguio dahil nga walang aakyat. Dahil magkano ang gasolina? mahal Umabot na gasolina. 150 kada Grabe, litro. no? Oo. Ilang full tank kailangan mo para grabe umakyat at bumaba. O, 'di ba? So nagtipid-tipid muna yung tao. Pero ngayon na medyo bumaba na, ayan, inaasahan na nila. Ay halos kalahati na. Oo, Bilaba, no? Mula sa kaya nga, pinaka-peak correct, niya. pinaka-peak. So, ayan ang magandang balita. Okay, Ricky Girl, Yes! if this weekend I decide to go to Baguio, what's the weather going to be Mas like? magiging gikinawin ka. Dahil yung nakita pa lang natin, di ba, may fog na sila. Oo. Dahil po ayon po sa status ng ating panahon ngayon, makakaapekto ang easterly sa silangang bahagi ng Mindanao. Magdudulot ito ng bahagi maulap hanggang maulap na kalangitan, kasabay ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Samantala, localized thunderstorms naman na makakaapekto sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Pinag-iingat ang publiko sa posibleng flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na makararanas po ng matinding pagkulog at pagkidlat. Ito, tumaas konti, bahagya. Aabot naman sa 34 degrees Celsius. Ang pinakamataas na temperatura ngayong araw na inaasahang mararanasan bandang 2:00 ng hapon. Asahan po, takip silim! Ano yan, sunset? Oh. Takip silim, mamayang 6:27 ng gabi. Aba, okay. Ikaw ba, may At good news ka ba? May good news ako. Oh. Magandang balita po. Ito po, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara po ang ating piso kontra dolyar kahapon sa lagang. Oh, magkano? 60 pesos and 32 centavos. May paglakas po ng 16, 16 centavos po. Kumpara po sa naging palitan nung Lunes sa lagang 60 pesos and 48 centavos. So sige pa, rally pa ang piso. Magpalakas pa. Sana lumakas Konti na po lang, tayo sa 55, bumalik tayo sa Oo. 55 level. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa iba pang currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 773 centavos. Euro, 70 pesos 23 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos and 14 centavos. At ito po ay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ricky Girl, because today's Wasakan Wednesday, ano yung mga issue na tatalakayin natin ngayong araw na ito? Diba, kahapon, ang gulo na naman ng mga senador natin, no? Correct. Yung iba, wala sa session hall, pero nagkagulo pa rin sa labas, dyan sa may Mandaluyong. Mandaluyong, pero walang senador na dumalo. Walang dumalo. Kasi may- Nag-attempt si Senator Amy Marcos, pero hindi daw siya pinapasok. diba? Tapos nung natuloy na, wala na, hindi na siya bumalik. Diba? So, yung iba naman talagang nanggigilait, no? Sa iba-ibang mga what do you call that? Pangyayari. What do you call that? Opinion, diba? Opinion, May iba oo. pa rin. Kaya naman po, ito na.
tuloy-tuloy pa rin po ang ating Senate serye. Dahil naghain na nga ng petisyon sa Korte Suprema ang 9 na miyembro ng Cayetano Block upang hilingin ibalik ang Senado sa dating kaayusan bago ang isinagawang sesyon noong June 3. At sinasabi po sesyon, binakante ng grupo, kung matatandaan niyo po ha, na tinawag na new majority ang lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang pwesto mismo ng Senate President. Samantala, nagpatawag po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ng special session ng Kongreso na gaganapin ngayong araw, Yes. alas 9 na umaga, Ayan, so maya-maya pa lang. Malapit na, oo. Di ba sinasabi nga may mga darating daw, may mga hindi darating. Kaya alamin naman po natin ang susunod na mangyayari sa Senado. Magkakaroon na kaya ng bagong Senate President? O is it gonna be the Gatchalian? Or the Cayetano? Ibabalik Cayetano. po ba? At aalamin po natin yan at habang pong inaabangan natin kung magkakaroon na ng bagong liderato sa Senado sa isasagawang special session. At syempre, ito talagang kabaliktaktakan natin dahil Oo, mahusay ito. kwentuhan. Oo. Mahusay ito talaga sa pag-aanalisa. Lalo sa Senado kasi nagtrabaho siya dati dyan. Malikot ang isip rin niya di ba? Oo, ayan. Talakay po natin ito kasama ang ating kaibigan, si Professor Maluti Kia, ang ating suking political analyst. Ayan. Every time nakakausap natin si Professor Maluti Kia, very interesting Ay, di ba? oo. Kasi minsan yung mga hindi mo akalain nga no, pwede Diba? pala yun no. Oo. Okay, breaking news muna. Oo. Tinanggap pa umano ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi na siya mananatiling Senate Talaga ba? President. Oh, really? Really? That's unbelievable. Breaking talaga. I know. Unbelievable. Oo. Sa isang social media post, sinabi po ni Senator Alan Peter Cayetano na nakausap umano niya si Senator Joel Villanueva at nalaman niyang sasama na ito sa bagong this is alam really na breaking. this. Alam na this. Ay, Sinabi po ni ay. Senator Alan Peter Cayetano na hindi niya hadlangan ang pagboto ng bagong Senate President. Abangan natin po ang update sa balitang ito mamaya mula mismo kay Net25 reporter Mar Gabriel. So finally, no, kasi talagang for the longest time I was reading a lot of parang opinions na Senator Alan Peter was just really holding on Yeah, Talagang kasi- pinipilit niya Because diba? supposedly, ayon sa saligang batas, na, sila yung talagang nasa tama pagdating sa rules, ha? Pero ito na nga, since ang balita pala talaga ay lilipat na yung isa kanyang kakampi, talagang wala na yung siyang numero sa majority. kanila. Wala na Oo. talaga. So abangan natin mamaya yan sa report ni Mar Gabriel. Tapos mamaya makakausap rin natin si Professor Maluti Kia. So tanungin natin siya kung dahil dito sa bagong development na ito, ano na yung magiging landscape na naman ng ating politika sa Senado. Ang dami nang may dati, nag-iisip na baka talagang lumipat si Senator Villanueva dahil nga may kaso. Naman. Correct. Correct. So, At saka nagsabi na siya di ba, over the weekend ng Sunday, na if the President calls for a special session, he will attend. So that's already telling, That's di ba? telling. Pero ngayon, confirmed na pala. Yes. Naku. Okay, Alam na this. Alam na this. Issue number 2 naman natin, halos 4 po sa bawat 10 Pilipino, 4 out of 10 Filipino ay nasa hustong gulang ay overweight. Mataba or obese. Pero alam nyo ba na ang obesity ay hindi lang usaping timbang o itsura, kundi isang seryosong kondisyon para magdulot daw ito ng iba't ibang sakit. Siyempre, hypertension, yun na nga, yung Sa sugar mo, hypertension, di ba? So, ang being fat is not just about how you look. Aesthetics, It's also about how you feel and how Inside, your health. mo. Yes. So, pag-usapan natin ngayong Wellness Wednesday, ang lumalalang kaso po ng obesity po dito sa ating bansa. Makakausap po natin si Dr. Christiana Vida Montefalcon. Siya po ang head ng Clinical, Medical, Regulatory, and Pharmacovigilance. Bago, ha? Bagong word na to. Bagong word. Pharmacovigilance ng Novo Nordisk Philippines. Yan po ang pag-uusapan natin. So kung kayo po ay, if you're suffering from obesity or meron kayong mga karamdaman na nararamdaman, medyo kayo nga sa inyong timbang, ay makinig po kayo. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:35 na po ng umaga. Say I do to Express Deliveries. Ka-Flash, June is known as wedding season, a time for saying I do to new beginnings. Just like finding the right partner, choosing the right delivery partner can make all the difference. With nationwide delivery coverage and convenient payment, Flash Express helps make every shipment easier and hassle-free.
Download the app for free and say I do to a more convenient delivery experience with Flash Express today. Ayan. Oras muli. Alas 8:35 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Wasakang Wednesday, June 17 na po, 2026. Idinulog na nga ni Senator Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kaalyado sa Korte Suprema ang issue tungkol sa liderato ng Senado. Hiniling nito sa Korte na ideklarang invalid ang kasalukuyang mayorya na pinamunuan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na kasalukuyan ring acting Senate President. Isang petition for certiorari and prohibition na may kasamang hiling para sa paglalabas ng status quo ante-order ang inihain ni na Senator Jinggoy Estrada, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla at Camille Villar kasama ang abogadong si Jose Luis Montales. Hindi kasama po sa mga petitioners sina Senator Mark Villar na nasa ibang bansa at si Senator Joel Villanueva at Senator Ronald De La Rosa na nagtatago pa rin. Respondent naman po sina Senator Gatchalian, Bam Aquino, J.V. Ejercito, Francis Escudero, Risa Ontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Francis Pangilinan, Tito Soto III, Erwin at Rafi Tulfo, Juan Miguel Zubiri, Alfredo Corpus. Sa hiling nitong status quo ante-order, nais ng grupo po ni Senator Alan Peter Cayetano na mapigilan ang grupo ni Senator Win Gatchalian sa pagtupad ng kanilang mga gawain kasunod ng pagpapalit ng organisasyon ng Senado noong June 3 kung kailan nahalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore at naitalang acting Senate President. Nagbabala ang Cayetano Group tungkol sa paggamit sa desisyon ng Korte Suprema noong 1949 sa kasong Avellino versus Cuenco bilang basehan para paninindigan ang quorum na 12 senador. Iginit din po ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi dapat alisin sa bilang ng komposisyon ng Senado si Senator Jinggoy Estrada na kasulukuyang nakadetine dahil sa reklamong plunder at graft. Pero inutos din po kahapon ng Sandigan Bayan 2nd Division ang 70 araw na preventive suspension ni Senator Jinggoy Estrada mula sa pagiging senador at sa anumang posisyon sa pamahalaan. Inutos na po ang suspensyon ni Senator Jinggoy 2 linggo bago ang nakatakdang arraignment niya at ng mga kapwa niyang akusado sa Sandigan Bayan 5th Division para sa plunder at graft kaugnay po ng flood control scandal. Sa isang pahayag, sinabi rin po ni Senator Jinggoy Estrada na wala siyang intensyong gamitin ang mga kapangyarihan at pribilehyo ng isang senador laban sa mga reklamong inihain laban sa kanya. So I wonder with this development, yung kaninang breaking news natin, mutin academic na ito kasi for sure, majority na. Pero makukuha na ni Senator Win. But ito rin yung iniisip ko. Kung ginawa ba nila yung move nila, di ba? Na Sino? supposedly, Gatchalian block. Supposedly ba kinokontest sila? If it's proven that it is against the Supreme Court or yung sa ating saligang batas, sa ating yung konstitusyon, 12. ano yung talaga yung mutin academic? Yung action ba during that time? Yung paghain? Oo, yung paghain. Yung pagpalit ba? Is it still considered legal? Kung talagang siya ay mapatunayan nga? Na hindi tama. Na hindi tama. So, daming tanong, ano? Daming Paano tanong. kaya Kaya yun? kasi ang ginagamit naman ng senator ng block ni Senator Win, yung Avellino versus Cuenco Na hindi nga daw dapat na sinasabi applicable. naman ni Senator Alan, hindi yan yung remedy. Oo. So dapat nga, again, siguro, parang moving forward, kung sakaling maulit ito, na sana naman hindi na maulit sa ating kasaysayan, grabe naman ito. meron na talagang basehan Oo. ang ating saligang batas. Oo. Tsaka rules ng Senado. Correct. Samantala po, nakatakdang ihalal ng Senado ang mga mamumuno rito sa special session na gagawin ngayong araw. Alinsunod po yan sa direktiba ng Malacanang na isa formal ang reorganisasyon ng kapulungan. Aksyonan ang mga nabinbing panukalang batas at iba pang hakbang at ikasuhin po ang promosyon ng magtaas na opisyal na militar. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, magsisimula ang special session alas 9 ngayong umaga, that's 20 minutes away from now. Tatalakayin niya ang mga priority measures bago ang suspension ng session alas 11 ng umaga para bigyan daan ang pagkumpirma naman ng Commission on Appointments sa mga presidential appointees. Ayon kay Gatchalian, nakuha niya ang buong suporta ng Kamara de Representantes para tiyakin na makuha ng Commission on Appointments ang kailangan bilang para makumpirma ang mga appointees. Sunod namang tatalakayin ang mapapaso ng promosyon ng mga opisyal ng militar.
Nabinbin na promotion sa general na mga military colonels dahil sa isang buwan ng deadlock sa liderato ng Senado. Pagsapit po na alas 3 o alas 4, muling magbubuklo ng Senado para talakayin naman ang iba pang mga hakbang. Nauna nang nanawagan si Gatchalian na dumalo sa special session ng lahat ng senador. Kumpiyansa naman si Senator Erwin Tulfo na makukuha ng Senado ang kailangan itong bilang para maabot ang constitutional threshold para sa pagtupad ito ng gawain. Noong linggo, tiniyak ni Senator Joel Villanueva na dadalo siya sa special session. Noong Lunes, inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation 1318 para hikayatin ng Kongreso na magsagawa ng special session para maaksyonan po ang mga nabinbing lehislasyon at mga appointments. Ay kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na isang Pangulo na magkaroon ng kaayusan sa Senado para magawa nito ang kanilang mga tungkulin. O yung special session, di ba? Parang action-packed sila ngayon. Dami nilang tatalakayin kasi nga ilang araw, ilang linggo na binbin. Pero niisip ko, kung si Senator Joel mag-a-attend, meron pa kaya sa ngayong bagong minority na lilipat? Mayroon pa kaya? Since Meron total naman. Kasi Tapos na yung laban, parang gano'n na, kaya di ba? nga, like Mark Villar, di ba? Supposedly, hindi siya pumirma kasi abroad. Di ba pwede kang mag Yun na nga, e-signature. electronic, Kaya diba? nga, so do you think lilipat siya? The likes of, Loren Legarda or kasi meron akong nabalitang chismis, sinabi ni Tulfo, Mon Tulfo na meron daw, hindi si Mon, si Erwin, meron daw isang senador na gustong lumipat nga, pero parang tinatakot daw siya ng Senator Alan Peter Cayetano Black kasi kung hindi, pupuntiryahin sila ng mga bashers, yung mga trollers, tiga Mindanao daw. Sino ba Sabi nila, taga-Mindanao? dalawa lang Alam tiga naman Mindanao. natin Si Bato lang at saka si Bongo. Kaya abangan natin kung sino sa kanila. Ay, paano kaya kung si Bato yung gusto limo? Parang, Hindi, baka ang Bongo. Ang hirap kasi talagang, supporters talaga sila. Ay, yun na nga. Pero, naman. You can never tell. You can never tell. In politics, there are no permanent friends, just permanent interests. Pero nasilip ko yung agenda for today, ha? Talagang walang supposedly reorganization na nandoon. Puro talaga yung mga nakabimbing mga panukalang batas. Oo, yun na nga. Tsaka yung mga confirmation. So, supposedly, bago po itong breaking news natin na nag-concede na nga si Senator Alan Peter, wala pong reorganization na magaganap supposedly according to the agenda na inilabas po. Abangan. Abangan po natin, malapit na, ilang minuto na lang, mag-uumpisa na. Sa ibang balita, itinuloy po ni dating Congressman Mike Defensor ang inanunsyo nitong Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal. Sa kabila ito ng hindi pagdalo ng kahit isang senador. Nauna na pong kinansela ang pagtitipon matapos umatras ang dapat sanang lugar na pagdarausan nito. Pero kalauna, itinuloy na rin. Tanging si Presidential Sister Amy Marcos ang nag-iisang senador na nakitang dumating. Pero umalis din ito matapos mapigilan sa pagpasok sa venue. Hindi na siya bumalik nang matuloy po ang pagtitipon. Kalauna ay inamin po ni Mike Defensor na hindi opisyal na Blue Ribbon hearing ang pagtitipon. Nauna nang nagbabala si Acting Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo na maaring makasuhan ng usurpation of authority ang grupo ni Mike Defensor. Maaari rin anya masampahan ng ethics case ang sinumang senador na dadalo. Binatikos ng bagong Senate Majority na pinamumunuan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang mga nag-organisa ng hindi anyang otorisadong event. Nagbunyi naman ang mga taga-suporta ng mga Duterte sa pagdalo ng 18 nagpakilalang dating Marines at bagman ni dating Congressman Zaldico. Idinawit ng 18 sina Senator Vicente Soto III, Francis Escudero, Erwin Tulfo at maging si Senator Mark Villar sa sinasabing kickback scheme kaugnay po ng mga flood control project. Dumating rin po si dating Ilocos Governor Luis Chavit Singson at sinabi niyang may ebidensya siyang magpapatunay na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Martin Romualdez ang mga mastermind ng pagdarambong sa pampublikong pondo. Tanging sina Attorney Levy Baligod, defensor at ilang taga-suporta ng pamilya Duterte ang nagsagawa ng interpellation o ang pag-uusisa sa mga inilahad na 18 dating umano'y bagman ni Zaldico. Meron nga akong nabasa na dapat hindi sila tinatawag mga dating sundalo or ex-marines. Ano sila dapat? Kasi tawag lang dapat sa kanila security.
ni hindi ba dating si- Zaldico. Because not all of them served in the Marines nor in the Army. Some of them are really private citizens. So parang you cannot say na 18 ex-Marines or 18 generalize, generalize. Oo. Ang dapat daw mas tama itawag sa kanila, Para sa security dating sa security ni Zaldi. O, ang balita ko din si Zaldico kasi dati daw, kapag yan ay, ano ba, tumatahak sa landas, grabe yung kanyang backup. Backup, oo. Ikaw ba naman ang chairman ng Appropriations At, Committee? baka naman may maleta kasi pinoprotektan. Hindi natin alam kung ano yung maleta, di ba? Pero ang nangyari pala kahapon, it's more like a press con na lang. Ang Ayun na nangyari nga. kay Mike, Kaya ano? galit na galit sina Senator Erwin at saka si Senator Win. Kasi Mike Defensor called it a Senate Blue Ribbon Why would Committee he call hearing. it And he's not a that? senator. He's not even a member. So parang yun na nga, usurpation of authority nga. Parang nakikiano ka. Tapos ngayon, ewan ko, hindi ko nga nangyayari. Ano ba nangyari kay Mike Defensor? Yun na nga. Baka naman kasi naabisuhan din siya ng ibang senador na supposedly makakasama niya na Pero call it dapat Blue hindi siya Ribbon. yung mag-a-announce. Dapat alam niya, di ba? Dapat alam niya. Pero- Dati siya mambabatas Oo, din. pero ito rin, di ba parang ito ba, nagpakita na ng crack na rin sa, ngayon ay minorya na talaga, wala na sa Cayetano Block. Kasi imagine si Senator Amy lang dumating. Supposedly, solid sila, di ba? Solid, correct. So baka doon pala meron na tayong clue kung ano na. yung Abangan. nangyayari sa Puro kanila. tayo abangan. Puro abangan. Ako excited itong araw na to. Sa iba pang balita naman po, dinigadiin ng Pilipinas at Germany ang kahalagahan ng pagtataguyod ng pamamayani ng batas sa Indo-Pacific region. Kabilang na po dyan ang South China Sea. Ayon sa bumibisitang Pangulo ng Germany na si Frank-Walter Steinmeier, nananatiling alalahanin ng matensyong sitwasyon sa South China Sea. Nagpahiwatig sila Steinmeier ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kahandaang pumasok sa isang visiting forces agreement sa pagitan ng Germany at ng Pilipinas. Sa joint press conference sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahalaga ang pakikipagsanib puwersa para sa katatagan ng isang bansa. Sinabi naman ni Steinmeier na nagkaisa sila ni Pangulong Marcos sa paniniwala na magdudulot ng higit na pagunlad ang kapayapaan at seguridad. May visiting forces agreement po ang Pilipinas kasama ang Estados Unidos, Australia, Japan, Canada, New Zealand at France. Kagabi, umalis po si Pangulong Marcos papuntang Kazan, Russia para naman dumalo sa commemorative summit sa pagitan ng Association of Southeast Asian Nations at ng Russia. Inaasahang matatalakay sa summit ang kooperasyon sa seguridad, kalakal, enerhiya, pagkain at iba pa. Ito po ang kauna-unahang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia. Pilipinas ang namumuno ngayon sa ASEAN. Ginugurita ng summit ang ika-35 anibersaryo ng ugnayan sa pagitan ng Russia at ng ASEAN. Ayan. At ang oras, alas 8:48 na po ng umaga. At ito nga, binalita na natin, nagbitiw nga bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano ngayong Miyerkules, June 17. So alamin po natin kay Mar Gabriel ang detalye. Good morning, Mar! Yes, Pat at Ricky, nagpaabot na ng kanyang pagbati itong si Senator Alan Peter Cayetano sa bagong Senate President na nakatakda umanong mahalal sa pagbubukas ng special session ng Senado ngayong araw. Sa isang pahayag sa kanyang social media, sinabi ni Cayetano na matapos niyang makausap si Senator Joel Villanueva ay lumalabas na magkakaroon na ng sapat na boto ang Gatchalian Bloc para makakuha itong liderato ng Senado. Git ni Cayetano, hindi niya hahadlangan ang paghahalal ng bagong liderato na naayon sa tamang quorum at batay sa konstitusyon. Irerespeto niya raw ang proseso at handa siyang makipagtulungan sa bagong Senate President. Nagpasalamat din si Cayetano sa pagkakataon na makapagsilbi bilang Pangulo ng Senado at batid niya raw na pansamantala lang ang titulo, opisina at maging ang majority. Pero pangako niya, patuloy daw nilang hahanapin ang katotohanan, aalamin daw nila ang mastermind at yak na mananagot sila sa batas. Sa harap nito, nagpasalamat din si Cayetano sa sakripisyo at paninindigan ni Senator Jingo Estrada at kanyang pamilya. Kinilala niya rin ang tapang ni Senator Rodante Marcoleta na hindi yumuko sa kabila ng matinding pressure at banta ng pag-aresto sa kanya. Hindi raw ito makakalimutan ni Cayetano at ang laban daw nila para sa ikabubuti ng bansa at katotohanan ay hindi natatapos, sa halip ay nagsisimula pa lamang. Ricky, Pat?
Okay, Mar, ito kanina tinanong ko nga kay Ricky. Aside from Senator Joel Villanueva, inaasahan ba na may mga ibang lilipat sa bagong majority? Like si Senator Mark Villar, no? Kasi nga napabalitaan na abroad siya, pero nung hinain yung kanilang sa Korte Suprema, lahat naman e-signature. So even if he's abroad, he could have signed if he wanted to. Well, wala pang kumpirmasyon, no? Kaugnay doon sa iba pang miyembro nitong Cayetano Black kung sila ba ay lulundag na rin dito sa kampo ni Senator Win Gatchalian. Pero may mga paunang pahayag doon si Senator Erwin Tulfo na may mga nililigawan pa sila doon sa kabilang kampo para nga lumipat na dito sa Gatchalian Black. At kahapon nga doon sa pagpapile nila ng petition, lumalabas na hindi ron nakalagda itong si Villanueva at maging si Senator Mark Villar. Pero ang idinadahilan ay wala siya sa bansa. At kaya hindi nakasama doon sa petisyon. Pero bukod sa kanya, hindi rin naman nakasama doon sa inihaing petisyon sa Korte Suprema. Itong si nagtatago sa harap ng kanyang arrest warrant mula sa International Criminal Court. My last question lang, Mar, no? Ano yung nakatakdang agenda ngayon sa Senate, special Senate session ngayon? Aside from yung pagtatackle nila ng yung legislative lineup, yung appointment, no, ng mga confirmation of yung confirmation ng mga military officers, itong mga committees ba sila ba ay boboto rin sa bagong mga committee or as is na yung Blue Ribbon, kanino na mapupunta, yung finance, yung mga gano'n, maghahalal pa o wala na? Well, yung mga agenda, no, yung mga nabinbin na panukalang batas, nakalista naman yan doon sa ipinalabas na kautusan ng Pangulo patungkol dito sa special session. No? At itong special session ngayong araw, magsisimula ito alas 9 at magkakaroon sila ng pansamantalang suspension dahil nga bubuksan at magko-convene itong Commission on Appointments para dun sa confirmation ng mga government official. At babalik sila hanggang alas 5 ng hapon nakatata itong sesyon. So maraming nakatakdang agenda ngayon ng mga panukalang batas. Pero kasama sa inaasahan, siyempre, yung formal na paghahalal nitong bagong Senate President. At kasama dyan, usually naman kasusunod na itinatalaga dyan yung committee chairmanship. No? So abangan natin kung mananatili ba doon sa mga nauna nang naihalal itong mga komite na itinalaga sa ilang miyembro ng Gatchalian Black gaya ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan niyon ni Senator Erwin Tulfo. So mamaya inasahan natin na isa-isahin ihalal yung mga bagong chairman niyan at magtatalaga na rin ng mga miyembro ng nasabing mga komite. Okay, maraming salamat, Mar. Finally, magtatrabaho na ang Senado. Almost isang buwan na silang Sana talaga magtrabaho na. Maraming salamat, Mar. At I'm sure babalik ka para magbigay pa ng update na report dyan sa Senado. Thank you very much. Ayan po, si Mar Gabriel nag-uulat mula sa Senado. At ang oras, alas 8:54 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin natin pagbabalita sa ating world news. Sinabi po ni US President Donald Trump na dapat makipag-ayos na ang Russia sa Ukraine. Ako, sana talaga. Sinabi ito ni Donald Trump matapos niya makipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Nagdulot ang pahayag ni Trump ng optimismo sa hanay ng mga pinuno ng G7 para sa pagbubuo ng kasunduan para sa kapayapaan. Dumalo po sina Zelensky at ang kanyang mga kaalyado sa Europa sa G7 Summit sa France. Dumalo rin po si Donald Trump na nagsabing gagawin niya ang magagawa niya para matapos na ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa isang pahayag, sinabi naman po ni Zelensky na nagkaisa ang mga pinuno ng G7 na hindi nanalo ang Russia sa naturang giyera. Napag-usapan din anya sa pulong ang mga karagdagang sanctions sa oil export, banking sector at military production ng Russia para mapuwersa ang Moscow na humarap sa negosasyon. Sana naman talaga matapos na, 'di ba? Kung last
kanya 4 years na mahigit, 4 years no? na, So, oo. 2022. Oo, higit yung 4 na taon na yung gera Grabe dyan. naman. At saka, daan-daang libo na yung namatay dyan. Mamatay. At Including saka mga yung mga, sibilyan, ano? tsaka yung mga gusali, no? Infrastructure. Mga Pag bahay. Kapag nakita mo nga daw from aerial view, Oo, talagang rubbles na lang. rubbles na dyan. Okay. At ang oras, alas 8:50 sa is na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASBN. Ano, sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy ASBN. Oras, alas 8:58 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pababalita. Ito na nga, ikinuwento na po ng ilang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team ang kanilang karanasan sa kanilang training camp sa Lipaculao, Aurora noong June 8 kung saan namatay ang mga basketballistang sila Rene Baterbonia at ang Nigerian na si Divine Adili. Sa isang podcast, ikinuwento ni Kiefer Alas at Sam Reyes na hinampas sila ng malaking alon kaya sila nahila papunta sa malalim na bahagi ng karagatan. Napagtantoan nila ng mga players na may mali nang nangyayari nang tinamaan sila ng pangalawang alon na mas mataas pa sa kanila. Ayon kay Alas, sa puntong iyon, narinig na nilang humihingi ng tulong ang kasamahan nilang si Kyle Gamer na nahiwalay sa kanila. Idinagdag niya na noong tumama ang pangatlong malaking alon doon na nagsimulang magsigawan ang lahat ng miyembro ng team dahil hindi nila naaapakan ang sahigang dagat. Grabe, matatangkad na to, ha? Ayon po kay Alas, inakala niya nga mamamatay na siya. Mabuti lamang at nailigtas siya ng kanilang teammate na si Malcolm Tyler. Ganon din ang naging pakiramdam ni Reyes bago naman siya nailigtas ni Alas. Ikinuwento rin ni Reyes na naging usap-usapan na may pulso pa si Adili na madiretso sa baybayin. Idinagdag naman ni Alas na sinubukang iligtas ng teammate nilang si EJ Capihes, si Divine. Ayon po sa dalawa, unang nakita si Baterbonia pero makalipas ito na mahabang oras na pagkakalubog na sa tubig. Nagsagwa pa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang physical therapist ng team kay Baterbonia bago ito nadala sa ospital. Ayon kay Reyes, sila lang ang nagtulungang mag-ahon kay Baterbonia. Nakatingin lang ayon sa kanila ang mga first responders. Aba? Ano ba naman yan? Kaya nga kayo first responder para kayo makatulong na gano'n, nagmiron. Kawawa naman yung mga bata Ay, lalo, nako. di ba? Parang nagsarili tuloy sila. Oh my gosh. Ay. Okay, sa ibang balita naman po, kinasuhan ng technical malversation at graft sa Office of the Ombudsman sina Health Secretary Teodoro Herbosa at iba pang opisyal ng Department of Health dahil umano sa maling paggamit ng 145.9 million pesos na health fund. Ayon po sa reklamo ng grupong concerned Department of Health personnel, inilipat ni Secretary Herbosa at ang ilan mga pang-opisyal ng DOH ang pondo mula sa Disease Prevention at Health Promotion Budget para suportahan ang Philippine Pacific Health Initiative o ang PhilPac na isa umanong voluntaryong kontribusyon sa World Health Organization. Bukod po kay Secretary Herbosa, inireklamo rin sina Health Undersecretary Albert Francis Domingo, Health Promotion Bureau Director Maria Cristina Marasigan at Disease Prevention and Control Bureau Director Ana Garfin. Inilahad ng grupo na naglabas si Herbosa ng memorandum na may petsang October 29, 2025 para iutos sa mga opisyal ng DOH na maglaan ng pondo para punan ang naturang kontribusyon sa WHO. Binigyan din nila na labag sa batas ito dahil inilaan ng Kongreso ang naturang pondo para sa domestic health services. Nangyari nila ang paglilihis sa pondo ng mahalal si Secretary Herbosa bilang presidente ng 78th World Health Assembly sa Geneva noong taong 2025. Alam mo, ilang buwan na ito, di ba, na talagang hinihingi na matanggal si Secretary Herbosa. At nga kahapon, di ba, binalita natin si former USEC Rosario Vergere ang nakikita nilang papalit. So abangan na lang natin. Di ba, magkakaroon nga ng mga confirmation. Oo. So, di ba, may mga nakabinbin. Di ba, magkakaroon balasan sa gabinete. Sa kabinete. So, tignan natin Kung baka kasama. mamaya, Oo. di ba, kung kasama na siya. Dahil mainit na nga si, Secretary Herbosa. Oo. Samantala naman sa iba pang balita po, nasugatan ng 7 grade 5 na estudyante matapos saksakin ng isang babaeng grade 8, ha? Grade 8 na lang estudyante siya. sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite. Ang dami talagang krimen dyan sa General Trias. Cavite. Sa Cavite, Oo. Isinugod po ang 7 biktima na nasa edad 10. 10, ha? 10 years old lang po. So, dapat mga Oo, nagpapatintero baby lang pa mga yun. ito. Oo, di ba? Hanggat 15 taon.
At dalawa po sa mga biktima ay mailalim pa sa operasyon. Grabe, mga baby pa to. Ayon sa ulat, nangyari po ang insidente habang nasa meeting ang mga guro. Nagtungo umano ang grade 8 na estudyante sa classroom ng grade 5. Imagine, parang ang bata Sinugod pa niya, niya. 3 years Oo. younger. Oo. Ha? At bigla na lang pinagsasaksakan niya mga kaeskwela. Aba, grabe. Anong kaya? nangyari? Nasa kustudiya na ng City Social Welfare and Development Office ang menor de edad. What drove her, no? Ano kaya? Bakit nga wala Anong galit tayo? niya? At Oo, bigla niya baka- talagang sinugod yung Sana- mga grade 5 Di ba, students. grade 5 na nanahimik? At saka, dami nila. Sana, di ba? At saka may bakit pa nakapasok siya ng panaksak? Panaksak, Oo, ano? grabe. Talaga, dapat talaga binabantay din yung mental health ng mga May mental kabataan health, ngayon. yan, Ano? oo. Tsaka intervention, Correct. environment. Oo. Oras! Alas 9:03 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Malu Tiquia, ang ating political analyst. Nako, tatanungin natin si Miss Malu. Miss Malu, ano ba nangyayari? Ayan, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:05 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Professor Malu Tiquia, ang ating political analyst. Magandang umaga po, Professor, and welcome back po sa ASPN. Good morning, Prof. Good morning, Pat. Good morning, Ricky. Good morning sa inyong mga nanonood at tagapakinig. Okay, nako Professor Malu, kanina po, brinake na po namin si Senator Alan Peter Cayetano ay kusa nang bumaba bilang Senate President kasi sabi nga niya, nakausap niya si Senator Joel Villanueva at mag-a-attend si Senator Joel Villanueva sa special session at mukhang lilipat na nga siya sa bagong mayorya. Ang tanong namin kanina ni Ricky, magkakaroon ho ba ng ano pang mangyayari po dun sa inihain po na reklamo ni Senator Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema ng yung status, yung ano tawag doon? Status quo ante. Ante-order, oo. Yung pa ba ay moot and academic na or ipapatuloy pa rin ba nila yon given na ito nang ang bagong development po sa nangyari ngayong umaga? Sa tingin ko napakahalaga yung final nilang petition, hindi lamang sa leadership. Yung status quo ante kasi refers to status quo yung leadership. Members, no? Na nakaspread over. Mahalaga yon sa usapin ng pag nag-declare ka ba ng martial law, 'di ba? Pag nagkaroon ka ba ng constitutional changes or amendments, no? At saka yung impeachment. So hindi lamang siguro kung titingnan natin status quo kasi yung first page kaagad na lumapit. So ang dating sa karamihan na yun lamang ang binasa, humahabol siya sa posisyon. Yeah. Pero pag binuksan mo magmula page 2 hanggang page 85, it is a description of the decision-making process of a deliberative body. At doon nila sabihin nun. Klarado kasi naman sa Constitutional Commission, nung yung nag-draft ng 1986 Constitution, kung anong ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, 24 members. Pero dahil nagkaroon ng president, at ang president is si Gatchalian, tama ba yun? Dahil walang dalawa at dineclare nila ang 12 is Majority na. Majority. Hindi naman makikita mo siguro yung pag-iisip kasi last minute final pwede naman nung umpisa. Yun na nga. Pero makikita mo na pinag-iisipan nila, pwede man natin ma-resolve sa atin within ourselves or kailangan natin ng Korte Suprema to interpret the provisions of the law. So, siguro na pag-desisyon na nila last minute, yun ang kailangan kasi marami pang dadaan sa Senado na mga controversial na panukala at sa tingin ko nagpahanda rin sila. I mean, to even cite yung declaration of martial law as one of which of all its members is crucial. So
hintayin natin. Sabi ko nga, kung sana may minute resolution na issue ng Supreme Court, maganda sanang maayos yung problema. Pero hindi tayo aabot doon dahil may special session today. Oo. Parang parang talagang ang haba pa ng tatahakin. Kailangan dami talagang i-resolve ng mga problema. But sige, Ricky, go ahead. Ato, good morning, Prof. No? Nako, ito po sa pagtanggap na po ni Senator Alan Peter Cayetano ng kanyang, kumbaga, pagkatalo po dahil nag-concede na nga siya, no? Do you think na tinatapusan na po nito ang krisis po sa Senado? Sa pakiwari ko, hindi. Kasi yung announcement niya kaninang umaga, telling yung last words na I remain your PS, your public servant. So I think he will remain the minority, not unless there is a change from among 10 na lang yata yung naiiwan. No? Sa tingin ko, that will be a strong minority. Kasi nagsama-sama sila sa hirap at ginawa ng isang buwan, di ba? Stress test no? At saka talagang pinaglaban nila ang mga bagay-bagay na importante sa taong bayan. In fact, dun sa statement niya kanina, he gave credence to Senator Jinggoy Estrada, who is under preventive suspension now, 90 days, no? So, makikita mo, sabi nga nung isang komentarista, it's a Pyrrhic victory. Pyrrhic in the sense na, oo, panalo kayo, pero paano nyo nakuha yung pagkapanalo, di ba? Makikita natin, nagkaroon na ang political allegiance, nangialam ang Malacanang, at paano? It was secured through coercion, intimidation, and threat of criminal prosecution. Yung tatlong bagay na yon defines, kaya nga nanghihinayang ako kay Senator Win Gatchalian. Kasi maayos naman yung record niya. May lumalabas na mga negative dun sa pamilya. Pero on his own, maayos ang record niya. To even assume at this time, probably is the only one who can do that kasi medyo colored na yung ibang mga individual sa majority. Pero nakakapanghinayang kasi biro mo nagkaroon ng allegiance at nagkaroon ng boto ang majority through coercion, intimidation, and threat criminal prosecution. Kaya nga, ma'am, parang nakakalungkot din kasi siguro kahit gaano siguro kaayos po ng hangarin ni Senator Gatchalian, somehow pagbalikan po natin sa kasaysayan, halimbawa, in the future, ito nangyari po ngayon, meron na pong bahid You know, if we go back to history, once this is all done with, hindi rin po maganda yung naiwang, kumbaga, na mga legasiya siguro kahit paano, nitong pagkuha po niya, pagkamit po niya ng posisyon bilang Senate President, So, mapunta po ako na ngayon siya na yung kahit paano, more or less na, sure na siya na po yung magiging Senate President po natin. Ano sa tingin niyo po yung pinakamalaking hamon na kakaharapin po ni Senator Gatchalian? Paano po niya at kumbaga, maayos na po yung crisis? Is it passing the legislative agenda po ba? Bringing back the Senate credibility? Ano po sa palagay niya, ma'am? Well, una-una, Ricky, siguro, katulad ng mga kaibigan natin sa Secretariat, sana pasweldohin na sila kasi naantala sila dyan. Kawawa talaga. Yan, wala naman silang kasalanan. Sa administrative muna, ayusin niya. Yun, administrative. Secondly, prove his leadership among his colleagues kasi mahirap yung majority languyin dahil may mga strong personalities. Lahat yata. Siguro ang importante yung Blue Ribbon Committee kasi kahapon kahit hindi dumating dun yung Cayetano-led Blue Ribbon, nagtuloy-tuloy na magsabi itong mga retiradong sundalo na ano ang kanilang personal experience at hindi mo pwedeng isatabi, hindi pwedeng ibalik sa loob ng supot uli. Nandyan na yan, kailangan talagang tuunan yun. So malaking bagay yung Blue Ribbon, kung sino ang mag-chair niyan, kung paano ang minority lalaro dyan, at kung ano ang tatapusan. Kasi tandaan natin kahapon habang nangyayari yung sa
retired soldiers o Sa mga Mandaluyong. security. Oo, security. No, mga security ni Saldico. Congressman. Oo. Tuloy ang oral argument sa Supreme Court. At may interesting dong nangyari dahil tinatanong nila saan nang galing ang additional 500 billion ng unprogrammed funds. At humihingi sila ng certification doon sa bicameral committee kung sino ang nag-offer, kung bakit nag-agree, at bakit pinirmahan ng presidente. Humihingi sila ng dokumento from the committee or a certification. Very telling yon kasi makikita mo ang findings. Ngayon, pag binuo mo yan, may 500 billion na ini-insert from I think 2023 hanggang 2026, around that figure. At titingnan mo, saan ba nanggaling ang pera nitong sa maleta operation? Di ba? To a certain degree, malapit ang matahi eh. So hindi pwede ang Senado lampasan ang blue ribbon not with this direction of the Supreme Court on the unprogrammed appropriations. So, Professor Malu, ito naman, yung aking gustong malaman, tinatanong ko kay Ricky kanina, yung paglipat po ni Senator Joel Villanueva, sa tingin nyo ba masusundan pa siya ng iba? Although you mentioned earlier, no, na parang yung minority ngayon, sa hirap at ginhawa, mas tumibay, di ba? Despite all the harassment that was thrown their way. Pero ito ngayon, yung paglipat po ni Senator Joel Villanueva, sa tingin nyo ba one of many or dito na po hihinto? Kasi si Senator Mark Villare, hindi pumirma siya doon sa petisyon, no, yung sa Supreme Court, maski na pwede naman ang e-signature. Kasi ang dinahilan, abroad daw siya. Tapos may sinasabi si Senator Erwin Tulfo yata na may isang senador mula sa Mindanao ang gustong lumipat, pero tinatakot daw ni Senator Alan Peter Cayetano na yung mga bashers daw at mga trolls naman daw ang aatake. So may mga ganun pong mga lumalabas po ng mga usap-usapan. Kayo po, sa palagay ninyo, si Senator Joel na ba ang huli? Kasi si Senator Cheese, di ba, lumipat na. Ngayon si Senator Joel. Sa does it tingin end ko, there? Pat, Oo. sa tingin ko, Pat, si Senator Joel will probably attend and lead his presence to that quorum. Whether he will cross, kasi isa siya nagre-raise yan since 2024 pa eh. Diba? Parati siya nag-i-speech, parati niya sinasabi. So, hindi ko siguro mahirap kung matanggap na tatawid siya considering na release na niya yung issue at sabi nga niya walang nakikinig sa kanya. Ilang beses niya na-release yan in a privilege speech. Ngayon, kung tumawid siya, may cryptic message dun si Senate President Cayetano na sinabi niya, I understand you, brother. No, so meron siya mga cryptic message dyan sa kanyang final statement na sa tingin ko nagkakaintindihan sila kasi nga katulad ng sinabi ko, coercion, intimidation, or threat of filing criminal prosecution, no? Sa tingin ko yun ang clear sa kanila at sa aking pananaw, lahat ngayon ng politiko magiging maingat dahil lahat kayo merong bahid. No? Kaya nga ang sabi, sino ba ang malinis? Correct. Sino ba ang, dyan sa 24 na yan, sino bang hindi nalatayan ng dumi? Di ba? In one way or another, lahat sila may problema. Kasi hindi naman papasa ang isang budget sa chamber ninyo kung walang carrot and stick, no? So tingnan natin how it will turn out. Hindi ako naniniwalang merong pandadagdag na iba. So even if kay Senator Joel, you're feeling nyo po na he will stay in the minority. Mag-a-attend lang siya, pero hindi ibig sabihin hindi siya lilipat. Okay, klaro. Yun ang reading ko sa kanya. He will attend the quorum, he will do his duty, he will help restore whatever can be restored in terms of institutional trust. But I don't think he will cross. And if he crosses,
ang titingnan natin, dismiss ba yung kaso? Yun na nga. Yun na yung babatid. That's why- Kasi klarado kay Senator Escudero, kaagad sinabi, 3 out of 5 na dismiss. Sabi ko nga parate, hindi na nyo yun dapat linalabas. Kaya nga po Tumawid parang- ka na eh. Di ba? Parang pag ganyan naman po, the audacity naman na talagang ilabas na nila yung talagang mga interest nila, di ba? Wala nang discretion man lang. So, ito pong right now, ma'am, na puro speculation tayo hanggat di natin makikita talaga at mapapanood kung ano talaga yung mangyayari mamaya sa sesyon, ano. Kasi nga, ang dami ko nga gusto itanong, ma'am, kasi di ba, ang dami nyo ng nakatrabaho at you've consulted with a lot of politicians, including senators, no? I would like to ask nga po, kung ito po ba halimbawa, kung tumawid man si Senator Joel Villanueva, ano po yung political costs sa mga yung mga tumatawid po kung man ay tatawid? Well, kung ikaw ay tatawid at ikaw ay end of term, medyo walang ganong kalaki na impact kung end of term ka. Kasi magde-decide ka either mag-retire ka muna o bumaba ka, mag-local ka. In the case of Senator Joel, his end of term and end of term rin ang governor ng Bulacan. Ngayon, kung doon siya bababa, malaking issue i-explain niya yung nangyari sa Bulacan. Yun na nga, Bulacan pa talaga. Di ba? Oo. So, siguro yun, isa yun sa mga tinitingnan niya. Kasi kung tatawid ako, parang iniwan ko na yung pagtatanong ko noon. Di ba? Ngayon, yung si Senator Escudero, re-electionist. Yan, medyo mahirap mong ma-explain. No? Unless there becomes now the presiding officer of the impeachment court and performs very well. Then these things can probably have their own way of settling things, no? Yung si Mark Villar is a re-electionist. Yan. Oo. Ay kahapon nabanggit yung pangalan niya na dinalhan ng maleta. Diba? No. So, itong mga ito may impact sa kanila. So, lahat may reputation damage. No? May reputation damage ang bawat senador. Sa tingin ko, ang medyo wala lang bangis dyan is si Senator Camille Villar. Being neophyte. Freshman senator. Other than that, pag makikita mo naman alam mo ang crucial probably sa atin ngayon, unlike before, may social media. Yan, marami At to a certain extent, walang nagko-control niyan unless may troll behavior. Halata natin yun. Pero yung organic na nagtatanong, parang yan ang nabubuong Fifth Estate, no? Hindi mainstream media pero ang social media. So malaking bagay yan kasi nasa salamin sila 24/7. Pero Professor, isa pa itong rin, no? Sabi ko rin kay Ricky kanina, sabi ko, anong nangyari kay Mike Defensor? Bakit po siya yung nag-a-announce po ng Senate Blue Ribbon Committee? So ngayon, magsasampa po ng reklamo si Senator Erwin at saka si Senator Win Gatchalian kasi ginamit niya yung Senate Blue Ribbon Committee hearing. First of all, he's not a senator. He's not now even a member. And yet, he used that word. Tapos kahapon, nagkagulo po doon dahil nga akala nila, doon nga magkakaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Si Senator Amy lang ang nagtangkang pumunta. Pero hindi nga siya pinapasok dahil dapat hindi na matutuloy. Pero itinuloy na rin. Other than Senator Amy, wala nang mga ibang mga senator, lalo na po na galing po sa Alan Peter Cayetano Block, ang dumalo. Ano po ang nakikita niyo pong play po doon kay former Congressman Mike Defensor? At nandun yata si Senator Padilla, dumaan rin. So dalawa sila. Okay. Hindi lang nakuna ng media. Yung kay Congressman Defensor, pakiwari ko yun, talagang merong meeting na Blue Ribbon. Pero pakiwari ko rin, nagkagipitan dahil sa harassment na nangyari. Hindi natin alam yung mga nangyayari sa backroom. Very telling yung threat na i-arrest si Senator Marcoleta. So may mga ganon na I guess the cooler heads decided
ito na lang yung ating gawin, which is the Supreme Court. Nobody knew that they were studying the Supreme Court, that they were going to file it. In fact, a lot of people were surprised by it kasi 1 o'clock yun na i-file. So, siguro itong si Congressman Mike Defensor, para na rin yung karapatan ni Senator Trillanes magdala ng warrant of arrest. Hindi naman, parang gano'n. Personality. Parang mga renegade. Hinahambing ko. Mga datihang congressman, senador, taking it upon themselves to, help out. Si Senator, si Congressman Defensor naman kasi ever since tinutulungan niyang Brave 18. So logical na siya ang nandun. Yun nga lang pag-announce ang medyo mahirap tingnan, but I think he can very well explain himself on that. Okay. Okay. Ma'am, ito na, dumako lang po tayo sa special session. Alam po natin na bihira po magpatawag ng special session. So pag nagkaroon na ng special session, ibig sabihin talagang urgent na yung matters to be discussed. Pero nasilip ko po yung agenda kanina bago po nagkaroon tayo ng pag-concede ni SP Cayetano. Nakita ko po na parang wala naman po dun sa agenda yung pag-reorganize ng Senate and as well as the impeachment concerns. It's more of the legislative businesses po yun nandoon. Ano po yung basa nyo dito? Bakit? Kasi po, siyempre, ang Pilipino, pag narinig ng Senate session, special session, di ba, isipin nila, ayusin muna yung pinakamalaking political issue, which was a while ago, of course, the reorganization of the body. So ano po yung basa nyo po dito? Bakit po puro political, bakit po legislative agenda lang po yun nandun? Wala po sila balak na talakayin po yung mga political issues? Tama ka, Ricky, no? Pag binasa mo ang Proclamation 1318, makikita mo, wala doon tungkol sa leadership issue, wala sa organization. Minention doon 10 issues, 10 legislative measures na sorry, not 10, 8 legislative measures na included sa LEDAC at sa calendar of legislative agenda, no? Ang 3 ay nasa BICAM, 2 ay nasa BICAM, pero ang report at ratification natapos na sa Kongreso, sa House of Representatives, sa pending sa Senado. Ang 3 approved by the House of Representatives pero pending pa sa committee level. So hindi ko makikitang legislative agenda talaga yan. Pangalawa, it's a one-day special session. So I was so surprised because I was looking, usually ang special session kasi may period from this day to this day. Kasi sinabi lang today to tackle social protection issues. No? Tapos nakasingit doon yung Commission on Appointment. Hindi naman ngayon ay Wednesday, di ba? Pag Wednesday ang CA. So i-reconstitute mo pa yung CA. Paano mo ngayon ma-approve yung cabinet positions, yung military at foreign service. So malaking question kung sino yung gumawa nung Proclamation 1318. Tapos pag nakita mo yung agenda, sa tingin ko ang nakita ni Ricky yung talagang agenda, no? Doon sa agenda kasi puro reorganization, election of the Senate President, the majority floor leader, etc., and the committees. Pag nakita mo yun, ikaw magtatanong, buong araw sila magsisession ngayon. Ayun na nga. Hanggang madaling araw. At ang nakakataka dyan, Ricky, nag-issue ba ng ad interim appointment si President Marcos dun sa cabinet members? When in truth and in fact, there are 10 cabinet secretaries who are acting, who have not been submitted to the CA. Yes. So, pag tinignan mo yung dokumento, sabi ko, ano naman kalukuhan? Baka ginawa yan before.
hindi ba? hindi I don't updated. know. Hindi ko nga alam kung ano ba updated. to, cover up ba ang Oo. ginagamit bang cover up Yeah. itong legislative agenda? Ang Diba, ma'am? Baka cover up. Ginagamit siyang cover up. Yeah, I was going to say lang, Professor, meron kaming inset na video, nanumpa na no, si Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President po ng Senado. So ayun po, no, may inset lang. Ako, before we end this interview, Professor Malu, I'm interested rin your thoughts, no? How is this going to change? Do you think tuloy-tuloy na po yung impeachment trial laban kay VP Sara? Ngayon po na nag-iba na po yung landscape sa Senado. Yeah, kasi that decision, the calendar was approved by the body, except for that resolution changing the presiding officer. Because that happened during the time of, I think that was June 3 or 4. Okay. Nung sila lang, kasi doon under the constitution, ang presiding officer sa impeachment sa vice president at ang presiding officer. Tumayo doon si Subiri at nag-offer ng resolution that the body will approve by a vote of majority on who will designate the presiding officer. I think that is the catch for Senator Escudero. Ayun. Oo. Okay, nako. So again, today is just the beginning na naman. First working day na naman ng Senate after almost 1 month, no, na nagkagulo-gulo. Sana talaga makita na natin po yung ating Senado na nagtatrabaho. At sana rin maglabas na rin po ang Korte Suprema ng desisyon, no? Kung ano ba talaga ang dapat natin na gamitin na gabayan para kung sakali magkagulo ulit dito Sana naman wag na. Sana wag na, no? Pero sabi mo nga, like yun na nga, yung martial law, kung sakali, ano ba talaga ibig sabihin ng of all the members? Ayun po. Thank you very much po, Professor Malu. Always a pleasure having you on the show. Till our next interview with you po. Naku, yes, Ma'am Malu. Madami naman tayo Maraming hihimayin. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much po. Yan po si Professor Malu Tiquia. At ang oras, alas 9:31 na po ng umaga. Gaya nga ng sinabi ko, so si ang bagong Senate President ay si Win Gatchalian. Si Senator Tito Soto naman ang hinalal na bagong Senate Pro Tempore. Tingnan mo, ay, walang girlfriend si Senator Win. Sino mga staff lang yun Oo nasa nga, likod. no, dapat si Di ba Ana. usually, di ba? Dapat si Pero- Ana. Sino Ana? Yung kanyang PAW officer. Yung officer niya. Oo, PAW officer na talagang very loyal kay Senator Win Gatchalian. Ang oras, alas 9:32 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap po natin si Dr. Christiana Vida Montefalcon. Siya po ang head ng clinical ng Novo Nordisk Philippines. Pag-uusapan natin ng obesity. Nako, 4 out of 10 Filipinos daw suffer from obesity. Sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:34 na po ng umaga at kasama na po natin maraming interesado dito. Kasama po natin si Dr. Christiana Vida Montefalcon. Talagang parang teleserye. Dr. Christiana Vida de Falcon. Siya po ang head ng Clinical, Medical, Regulatory, and Pharmacovigilance. Did I say that rin? This is a new word, Pharmacovigilance ng Novo Nordisk Philippines. Good morning po, Dr. Christiana. Good morning, Ma'am Pat. Good morning, Ma'am Ricky. Okay, kami po ay ikaw po ay ininyahan namin dito dahil po nakakabahala. 4 out of 10 Filipinos suffers from obesity. So, please explain to us what is obesity. Akala ng mga tao, cute-cute ang pagmataba. Pero hindi nila alam, masama yan para sa ating kalusugan. Pag ikaw po ay sinabing obese, ikaw ba ay dapat mabahala? Yes, Ma'am Pat. So, obesity is now being understood as disease na po siya. Disease Dati na. akala po natin na parang lifestyle lang siya, no? But now, we have evidence that proves na ito ay linked sa maraming diseases. In fact, over 200 comorbidities ang linked sa obesity. 200? Yes, Oo. over. Oo. Like high blood pressure, diabetes, fatty liver. So, marami lahat pong Pilipino ay affected by Oo. obesity. Nako, okay. Doktora, paano po ba yung
kumbaga, parameters na kailangan namin batayan para masabing obese kami. Kasi yung iba, medyo may body dysmorphia siguro, or yung may ibang tingin sa sarili nila, na inisip nila, ay, ang obese ko na. Pero what are the exact parameters for a person to say na he or she is in the danger zone of obesity? Yes, that's a good question, Ma'am Ricky. So, usually, we diagnose the obesity using the BMI po, no? So, it is calculated using the height and the weight of a person, and meron po tayo sinusunod na cut-offs. So, once they calculate that, BMI of higher than 30, ibig sabihin po nun obese. Pero to be honest po, no, medyo mas mahirap na po siya sa ngayong day and age kasi there are a lot of Asians po, no, kasama na po yung mga Pilipino doon, who mukha lang silang hindi mataba on the outside, but on the inside, marami pala silang mga adiposity or mga fats surrounding the organs. Pero di ba ang BMI, correct me if I'm wrong, it's in the tummy area? Doon ba chinecheck Or yung dito, BMI? parang nakikita ko Hindi po. dito. So, Dito, ayan po, di ba? saan po Saan ba? ba? Opo. So, ang BMI po is calculated by weight over height. So, nga po, bigyan tayo ng sample kasi yung mga taga-subaybay natin, halimbawa. Opo, no. So, weight, actually, times 2 mo yun over weight. the height. Yes. So, but there are a lot of calculators ngayon online. I-google nyo lang how to calculate for my BMI. In fact, ang aking company, Novo Nordisk, we have a website as well called NovoCare that you can calculate your BMI there. Tapos, it will also tell you, nasan na ba ako? Am I considered overweight? Am I considered living with obesity? And then we have a lot of resources as well that can help you once you diagnose. Kasi ano naman ngayon kapag may when you find out na you're living with obesity, the next step po talaga is to talk to your doctor. Okay. What concerns me is what you mentioned na 200 plus illnesses no na pwedeng you can experience because if you're obese. So like you mentioned yung nga hypertension, tapos yung mga heart diseases. Once you experience that, ikaw ay obese, ano ang dapat mangyari? Diet lang ba yan? Or you have to be on maintenance medicines, injection, di ba? Ngayon, very popular yung mga Ozempic, yung mga Mounjaro, mga ganun-ganon, yung mga Metformin. Ano ba yung mga Pampapayat? Pampapayat. For life na ba yun? Ano yun? Tsaka how do you avoid getting sick? Okay, that's a good question. So, now that, for example, na-diagnose na po ang patient with obesity, we have, of course, to talk to the doctor, your doctor, and together, you decide on a management What kind of doctor plan. should you see? Okay, so actually, any doctor should be equipped to manage obesity. So, be it GP or endocrinologist. Any doctor po, kahit orthopedic doctor. Opo, dapat kaya po nila. Pero siguro if we are talking about very specific specialties, no, ang specialty ng metabolism is yung sa endocrinologist po, no. But any doctor should be able to treat obesity. So ngayon, yung management plan po, hindi po siya one size fits all. Kailangan po ay nag-uusap po ang pasyente tsaka yung doctor. But what I can see is ang baseline po that everybody should have sa management nila would be lifestyle and diet. No? So dapat na adjust din po natin ang pagkain at saka ang exercise. Pero sa totoo lang, Ma'am Pat, mahirap po yun. Madalas, you have to have several tries, no? Before mo masasabi na parang this is not working, especially sa ating environment ngayon na ang daming available na pagkain. Fast food, na a lot of lifestyles are sedentary. Upo So lang. now, what's good is we have these medications that can help, tulad ng mga GLP-1 receptor agonists. Yun ba yung mga Ozempic, Yes. I was going to ask, doctor, if you, like a child, if you see a child, ako gusto ko talaga partial ako sa mga matatabang bata. Ayoko silang payat, di ba? Mukha silang dugyot. Gusto ko yung mga parang longganisa yung katawan. So, when should, I mean, yun na nga, if you're a mother, you're a parent, when should you start being concerned?
pagdating ba ng teens, pagdating ba pag 20s na yan, parang pabayaan mo na mataba sila. Let them eat what they want to eat. And then, Magda-diet naman yan eh. Pag magda-diet, pag magka-boyfriend, girlfriend, magiging conscious na yan. When should we start being more conscious about our weight? So, I think when you have a child, I also have children. Okay. No? And I bring them to my my PDR Pediatrician. regularly. Yeah. Oo. Usually, it's the doctor who will tell you or the parent that parang Overweight ka. Yes. So the child is struggling with their weight. So sometimes when they're young, they don't feel it kasi ang mga bata very active, di ba? But actually, 1 out of 8 adolescents are living with overweight or obesity. One out of 8 adolescents. But Philippines po yan sa Pilipinas? overall, worldwide. Okay. But what's alarming there is that 8 out of 10 carry obesity into adulthood. Tuloy-tuloy na. So dapat palang Hindi habang nila bata na siya, pa, habang no? dapat bata pa lang. Sinisisi nga ako nung anak ko, nung panganay ko, kasi she struggled with weight for a while, yung panganay. Kasi naman, nung baby siya, she went through some medical stuff. So parang pumayat siya for a while. So sabi ko, kailangan patabain ko ng patabain. Natuwa ako, nakakita ako ng gatas na talagang pampataba. Pataba, yeah. So ngayon, sabi niya, may time naman, nung naging teenager siya, sinisisi ako. Kaya sabi ko, bakit ko daw siya pinataba? Kasi ang cute. Mataba, tsaka feeling ko, healthy. Ayun kasi yung lumang mindset no? Yes. Kapag mataba, healthy, pero hindi ganon. O ito po, halimbawa, they're into adulthood na, no? Hindi naman po lahat ng may obesity, correct me if I'm wrong, Doc, is malakas kumain. Meron po, probably because of stress. Genetics. Or genetics. Halimbawa, meron silang mga hormones, hormonal changes, di ba? So, paano po ang gagawin doon kung hindi naman talaga sila likas na malakas kumain, you know? And ano po, tatagapin nilang po ba nila na talagang obese na sila habang buhay? Yes, Ma'am Ricky. So actually, that's also my point, no? Obesity now, hindi na siya simpleng dahil kumakain siya ng sobrang dami. Ngayon, obesity is, we're learning na it's a very complex disease. Tama kayo na it's affected by genetics, it's affected by environment, it's hormones, right? affected If PCOS, that's PCOS yes, contribute. yes. Na ngayon, ang tawag na nila is, instead of PCOS, it's PMOS na Bakit? ngayon. What does PMOS stand for? Because, so it means na instead of blaming or for lack of a better word, blaming the cysts sa ovaries, no? They've recognized na it's a metabolic. So yung M sa PMOS is metabolism. So, hindi kasalanan ng cyst. So, hindi kasalanan ng cyst. It's actually more of an metabolism. It's an overall condition of the female body. So it's physiology, no? So that's why I feel it's very important na when a patient or when a person is living with obesity, dapat hindi po siya i-judge, no? Dapat meron tayo as a society, may understanding tayo na it's not necessarily their fault alone. And yung stigma kasi na yun Nakaka-depression yes, Pag sinalagi yung tinatawag na ang taba mo, mukha kang baboy, Pero lalo parang na kang sila- sililit, lilitsunin ka na. Di ba kahit na hypothyroidism po, no? Pwede Yes, hypo, para lumaki ka. Hindi mo naman kasalanan. Kasi I remember, I think si Barreto, si Claudine, di ba? May time na lumaki siya because of hypothyroidism. Tapos pumayat naman siya, naging hyper siya. So hindi nga fair na sabihin mo, takaw mo kasi, tamad ka kasi. Di ba? Yun po. So ang tanong ko naman po ngayon, Doktora, sa nakikita po natin kaso, you said there's 4 out of 10 na mga Pilipino are suffering from from obesity. Do you see a trend po ba, halimbawa, kung halimbawa meron na tayo mga more increase in childhood obesity? Meron po bang ganon? Or more, this is more of adults? Sino po yung usually na, sabihin natin, tinatamaan ng obesity po? I would say lahat. Parang there's an increased risk for All age opo. groups. And especially as time goes on, no, because without intervention, we expect the prevalence of obesity to rise, not just sa adults but also sa children. And that's also why it's so important now to educate people, to tell them that obesity needs treatment, it needs to be managed, and we're so lucky because now ang dami na pong mga available. Ay, yun nga lang, Ma'am Pat, no, you mentioned may mga those medications. Drugs, I think
part of my role here on the show today is to also educate the public that hindi po lahat ng medications, especially yung mga online, Yeah. are FDA approved. Like what, yun. ma'am? Ano Yes. po yung mga pinaka-dangerous na na-encounter niyo po na online medicines? So, they call it now mga compounded medications, such as compounded semaglutide or compounded tirzepatide. So, these medications are parang linuluto sila or parang ginagawa sila sa isang laboratory na hindi, yung proseso po na yun yeah. ay hindi po siya FDA approved po, Oo. no? Oo. So, very dangerous yun. Kasi ini-intake Bawal mo, you ingest. mag-self-medicate. Bawal mo talaga. Doktora, ito yung tanong ko. Ano yung biggest culprit ng obesity? Is it sugar? Is it carbohydrates? Fats? Is it a sedentary lifestyle? I mean, based on your study, is it because the Filipino mahilig sa only kanin? Puro kanin, Oh, di ba? taba-taba Na alam sa natin, karne. carbohydrates turns into to sugar. Or dahil sweet. I mean, we are a nation of people who have sweet tooth. So ano yung kadalasang kadahilanan bakit tayo nagiging mataba or obese? So again po, no, maraming factors. Marami pa rin. Opo. Oo, So tulad ng hindi po siya one size fits all. Hindi rin po siya one reason fits Yeah, all. yeah. So it's really a mix of different factors. Kasi nga po, di ba may mga taong hindi naman palakain pero lumalaki po sila. Oo. Pero sa Filipino yung diet niya, ano yung I mean just ano lang, based on what you know, is it because of the rice? A lot of people blame it on the Naaway rice. yung rice, ano? May kasalanan ba ang rice? May kasalanan ba ang kanin? Opo. So rice kasi po is a carbohydrate Yeah, po, no? yeah. And once you take in carbohydrate, nagiging sugar po siya Oo nga. essentially. Oo. So minsan yun din po yung parang isa sa mga reasons kung bakit yung nagkakaroon po tayo ng insulin resistance kapag masyado marami na pong sugar sa katawan. So hindi lang po rice ang culprit, no? Oo. Pati na rin po yung mga processed food. Kailangan pati yun na, na rin nakita natin mga hotdog, longganisa. Nandiyan lahat. Tosino. Ang sarap na gugutom. Kasi feeling ko talaga yung diet ng Pilipino mali eh. Mali. Ano yun na nga, oily. Oo. Tapos yun na nga, makanin. Yun. Kasi yung mga counterparts natin sa Asia na mahilig sa kanin, ano rin sila eh, like sa China, malakas sila magtsaa. Oo. Nasabi nila, yun, nakaka-burn, di ba? Oh, tapos Korea, yung... ang sarap ng kanin nila doon, di ba? Oo. Yung bibimbap Pero nila. puro mga grill, di ba? Oo. Kasi, Tapos may kimchi kasi sila. sa atin nga, mamantika yata eh, yun ba? Kaya, doktora? Yes po. So it could be the food quality. Yeah. Pwede rin po kasing dahil sa amount of food, no? So, a person with Yeah. obesity, meron silang tinatawag na food noise. So ito yung parang tipong nagla-lunch ka, pero iniisip mo na yung kakainin mo sa dinner, di ba? So, yung constant thoughts na intrusive about food, yung hunger, no, is also something very Is it real. because they really enjoy eating? Or is that already a mental... Psychological na. Oh, Mental, I don't want to say naman illness, pero I know some people na, yun na nga, they look forward, kumakain sila. For lunch, magcha-Chinese ako. Tapos kumakain pa lang sila ng Chinese. Naku, mamayang gabi, gusto ko mag-Japanese dumaan naman. ako sa ganyan. Oo. Dahil nga, ano ba yun? Dahil sakit na ba yun? Hindi, masarap kumain talaga. So, food noise is only one aspect of obesity. And obesity ay sakit po. So, it's tama naman po na illness po ang tawag Illness sa na talaga. kanya. Talaga? Paano ko talagang matakaw lang talaga? Nagsalita ako, matakaw. Pero tingnan mo naman, ano opposite ng obesity? Ayan, Ricky Matay. O ikaw, sige, magtanong ka pa. Ako, Doc, ang curious lang din ako kasi may mga tao tinatawag na skinny fat. Nabanggit mo nga yan, Yes. di ba? Opo. So, hindi porket mukhang payat, ay deep inside, naku ito ha, deep inside ay healthy na. So, please enlighten me kasi nabalitaan ko na po dati yung visceral fat. Yes. Yung visceral fat, pati yung tabang visceral. Oo. Nasa loob po ng katawan na taba. Na Yun ang hindi- sabi niya, sa organs daw Oo, nagbabalot hindi yung taba. nakikita. So ano po yung mas malaki, mas mapanganib po, yung obviously na mataba? O yung may visceral fat po na hindi niya alam, hindi niya akalain na obese na pala siya. And if may isa pong taong gano'n na sa paningin naman tao ay payat, pero may visceral fat, paano po niya malalaman na siya na pala ay candidate na po sa obesity kung hindi naman pala blatantly obvious? So, visceral fat, tama po kayo, is yung fat na nababalot po sa organs natin. At ito po ay actually
mas linked po din siya sa mga Sakit. sa mga mortality even, no? So kapag may visceral fat, minsan mas dangerous pa po 'yun. And the only way that we can find out is using scans, no? May mga scan po, but now that's why more than ever important to talk to your doctor. Kasi minsan yung mga visceral fat hindi po siya nagma-manifest as lumalaki. So paano nga? Madalas nagkakaroon po ng comorbidities. Ano po yung simptomas na ako ay may visceral fat na nakakatakot na pala? Yun ang nakakatakot. Minsan walang sintomas. Oo. So minsan hindi mo mararamdaman until later na meron na kayong comorbidities like high blood pressure, diabetes, no? Na meron na palang ganitong condition. But you know, if a person is also struggling with their visceral fat, usually din naman, nahuhuli din naman po ito sa BMI. So, Doktora, ang ating diet plays a very crucial role, no? Dito sa mga Pilipino, kasi ang hirap rin na to be on maintenance medicines for the rest of your life, lalo na ayaw mong dumating sa punto na magtuturo ka na ng insulin, di ba? I mean, as much as possible, you'd like to avoid that. So, what, for the Filipino, for the average Filipino, for the girl and for the boy, ilang calories ba dapat talaga ang kinakain lang natin? Oo, 'di ba? Kasi doon nag-uumpisa sa dami ng pagkain Sabi nila yung platong pinggan ng Pilipino, platong Pinoy. Pinggang Pinoy. Oo. So, para ulit-ulitin lang natin, ano ba yung dapat talaga natin sundan as much as possible? So, kailangan po ba mag-calorie counting, kumbaga, no? Calorie counting ba o yan? yung ano lang, yun na nga, yung visual na lang. estimate lang. Estimate, oo. Ano ba yung healthy na pagkain? Opo. So, actually, the Pinggang Pinoy is very reliable as well, I would say, no, in trying to portion what you eat. But I would say na it's also very hard to give one type of diet kasi iba-iba po din po tayo ng katawan, yung number of calories, kina-compute din po yun sa weight and sa height ng tao. Sa age. So, and sa age, yes po. So, because also our calorie requirements differ in different stages of our lives. So, it cannot be, like you said, no, hindi pwedeng one size fits all. Kaya kailangan kausapin po yung doktor. Pero nagigets ko po kayo, Ma'am Pat, no, about yung cost niya, no, of these medications. Pero I'd like to also share that there was a recent study po, no, on the cost or burden of obesity here in the Philippines. Local publication po ito. And actually, they found out that obesity can potentially cost the Philippines around 1.9 trillion pesos. Because of the indirect costs of obesity, pati na Sa rin healthcare. Yes, pati na rin po productivity losses. Yeah. Because nga ang dami pong mga related na diseases po. No? So to put it a little more granularly, one patient can incur a cost of around 200,000 pesos yearly living with obesity and comorbidities. So, para tipid po, wag nilang kumain, ganun po ba? Ay, hindi naman po. Para hindi ka na, or bawasan mo lang yung kain mo. Hindi, kailangan nga talaga. Everything, I Ingat guess, in talaga, moderation, no? di ba? Everything in moderation. And then nga, if you suspect that you're already obese, edi go see a doctor already. Siguro pag hinihingal ka din, kahit paano may mga Shortness senyales of breath. di ba? And siguro huling katanungan na lang po, dahil nga mahal magpapayat. Sabi nga nila, mas mahal magpapayat, papil mo, kukain ka ng organic food. Mas healthy, mas mahal pa kaysa mag-fast food ka na lang, syempre. busog ka pa. Meron po ba tayo mga natural remedies, halimbawa sa mga nagtitipid, pero of course, gustong hindi na magpa-sexy, kundi mas maging healthy. Ano po yung mga siguro top 3 na marirekomenda yung natural remedies, Doc? Okay. It's very hard also to recommend natural remedies po, no? Kasi kadalasan yung mga natural remedies, wala po silang mga clinical data behind them. So, and it's also very hard to tell the patient, ay, bawasan mo lang yung pagkain mo, or huwag ka masyado kumain, di ba? It's so Huwag ka hard. masyado kumain ng kanin. Huwag ng 3 cups a day. O, bigyan mo na sabi nga cups naman a joke meal. dati. Bigyan mo na masking tape. Ayun ang pinakamaganda. Bakit? So it's really important that you talk to your doctor. You ask them, no, what would be the best way for me? Most likely they will say diet and exercise muna. But 80% is diet and 20% lang ang exercise. So talaga importante yung pinapasok natin sa ating katawan. Yes, exactly. Okay. Thank you very much, Doktora Christiana Vida Montefalcon. Thank you also. Facundo. Montefalcon. Para sabi mo, Conrado. Ang sasakyan. Kunin. I
love your name, Doktora. Thank you so Very much. nice. Christiana Vida. Vida, di ba? Vida ka ba or contra vida? Vida. Vida. At ang oras, alas 9:50 sa isla po ng umaga. Ayan po, nakausap na natin si Doktora Christiana Vida Montefalcon, head po ng Clinical, Medical, Regulatory, and Pharmacovigilance Novo Nordisk Philippines. Ang haba ng title. Okay, at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN. Oras! Alas 9:57 na po ng umaga. At ito pa, piyasa pong araw na lang po at masisilayan na natin ang F4 members at sina Jerian, Vic Chow, Vanessa Wu, at si Ashina ng May Day para sa F Forever First World Tour sa Philippine Arena sa darating po June 27. Uy, malapit na. Oh, mga millennials, Mga F4. Oras pa ay alas 9:57. Bilang mga Pilipino, masipag po tayo, matiisin at inuuna natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong po sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus, kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At nakikita ko na ang kotigo ni Ricky Matay. Galing ito sa ating makeup artist na sige. Jane. Okay. Yan na. Mikhail and Kate Canieto, anak nilang si Lucas ng Dumga, Makati. Happy viewing po sa inyo. Mula po yan sa distrito ng Aklan. Aklan. Diba? Everybody doon nanonood sa atin. Okay, happy viewing po. Happy birthday rin po kay Levi De Vera Jr. at happy birthday rin po kay Catherine Vallejos. happy birthday. Ayan po, sa lahat po nagse-celebrate ng birthday, katulad ng aking kapatid na si Paul. Happy birthday! Okay, Ricky girl! At dito po sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay, mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya, sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay po ay hindi patagalan, kundi siyempre pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ating mga problema, mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala. At siyempre, patuloy pa rin po tayo manalangin. At susunod na po ang Kada Umaga Girls. At mamaya sa 9:30 ng gabi, samahan niyo po ako sa Mata ng Agra International dito lang sa Net 25. See you everybody! Enjoy your See you Wasakan tomorrow. Wednesday!